Ang hatol ng kuneho. Sinalin sa Pilipino ni Vilma C. Ambar. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakakapagsalita pa, may isang tigre naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makahahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaus ito. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niya, ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Isang tigre. Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa pintuan. Pakiusap, tulong mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Tutulungan mo ako. Hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre. Subalit, naisip niya, baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali! Huwag mo isipin yan! Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanungin ko ang malaking utang na loob. Hinalapis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito. Sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso habang nakahahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaki na tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo magpasalamat at pagtanaw sa utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangangulian dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali! Sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige. Ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siya tanungin, kakainin kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga daon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki, ang pinuputol ninyo. Nagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humuhukay ng butas niyan. Utang na loob, huwag kang magdalawang isip. Tigre, sige, pawiin mo ang iyong gutom. Oh, ano masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at minungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay! Hintay! Pag-iusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumasang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Niling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin, walang duda kung ano ang dapat gawin. Ang wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao.
Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mga mabigat nilang dalahin. Inaararan namin ang mga bukid upang makapagtanim sila. Subalit, anong ginagawa nila kapag kami mga matatanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo na akong tanungin. Tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang lalaking iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin, kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumibuelo upang sakmaling ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang palukso-luksong kuneho. Sandali, tigre! Sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Pakiusap! Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin? Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap! Parang awa mo na! Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Sinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. At tamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tignan natin. Sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa taas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon nyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo, kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigre makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya, naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso.